Matagal nang tiniis ng ating bayan ang kawalang katarungan, ang paglapastangan sa dangal, at ang pagkait sa karapatang maging malaya. Sa bawat piring sa katotohanan, sa bawat bibig na pinatahimik, unti-unting nabuo ang apoy sa puso ng Pilipino. At nang hindi sapat ang salita, doon nagsimulang gumalaw ang bayan. Akin yan! Ano ko na dyan? Ayun na ba? Okay ka lang? Baril. Duguan. May nagbabatayan. Ha? Ano nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Ha? Gumising ka nga? Ito kasi nangyari. Paano ba mo? Tapos, bupano ka. Tutok tayo. Habang malayo ako sa bayang sinilangan, hindi mapawid ang bigat na dala ng aking puso. Araw-araw kong iniisip ang Pilipinas, ang kanilang pagdurusa, ang kanilang tinig na di pinakikinggan. Sana'y dumating ang araw na ang ating bayan ay hindi na kailangan umiyak para marinig. Nasaan tayo? Ewan. Tara. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa pagtitipong lihim na ito. Naniniwala ako na batid ng bawat isa sa inyo, ang dahilan ng pagtitipon na ito ay ang pagbabago. Ang pagbabago na makabubuti sa ating inang bayan. Ako ay manunulat lamang na naglalakas loob na isulat ang katotohanan. Ngunit, ito ay tinuring na banta na may kapangyarihan. Kaya, ako ay pinayuhan na lisanin ang bayan. Nilisan ko man, iniwan ko man, hindi ako takot. Ito'y paraan upang mailigtas ang aking sarili at maituloy ang aking adhikain. Ngayon, humihingi ako sa inyo ng suporta para sa aking pangarap na reforma. Isang lipo ng may dangal, katarungan, at pag-asa para sa bawat Pilipino. At ang lihim na samahan na ito ay aking pinangalanang La Liga Pilipina. Ano mo nare-realize ko man? Ha? Like, sa bawat salita niya, nakaka-touch. Napakalino ng pangarap niya para sa bayan. Tama ka. Kahit ganun pa ang pinagdadaanan niya, hindi siya natitinag. Nakaka-inspire. Sana ganun din sa atin. Binasa ko ang kanyang mga aklat, Nola Me Tangere at El Filibusterismo. At ngayon narito ako, kaharap ang taong nagbukas sa aking isipan tungkol sa tunay na sugat ng ating lipunan. Tama siya, kailangan ng reforma. Ngunit habang naikinig ako, mas lalo kong nadarama ang kirot sa aking dibdib. Ang katiwalaan ng pamahalaan, ang paglapastanganan sa ating lahi. Napakalinaw, napakabaho, at nakagalit. Ngunit kung siya'y magiging gabay sa aming hangarin, marahil may landas tayong tatahakin tungo sa isang malinaw na kinabukasan. Ano kayong meron? Ba't ang dami sundalo? Ano kayong gagawin nila doon? Wala akong ideya eh. Dr. José P. Rizal, queda usted arrestado por sospecha de sedición y crítica contra España, todo lo que diga será estudiado en su contra ante el tribunal.
anong gagawin nila sa kanya. Tara, sundan natin. Manahimik kayo! Kayo sa akin, ako si Andres Bonifacio at hindi ako papayag na patuloy-tuloy tayong magiging alipin. Magpapaapi na lamang sa mga Kastilang iyon. Alam niyo ba na ang samang ito ay tinaguyod ni Rizal? Siya ang haligi ng kaalaman at dangal. At ngayon, ako ang magsisilbing hudyat ng ating pakikibaka. Tayo ay lalaban, hindi lang para mabuhay, kundi na rin para sa ating mga pamilya, sa ating lipunan, kinabukasan, at lalong-lalo na sa kalayaan ng ating bansang Pilipinas. Kaya kung sinong sasama sa akin, itaas niyo ang inyong mga kamay! Para sa mga Pilipino, Para sa bansang Pilipinas! Para sa kinabukasan. Para sa kalayaan! Tayo ay may kilala bilang kataas-taasang kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Ano ang kalagayan ng pangangalap ng tao sa Cavite? Supremo, ayon sa mga liham na nagmula sa ating mga kasapi sa Cavite, natuklasan nila na may isa pang kilusan na pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo at nagtatanong kung kailan dapat inusad ang pakikibaka. Magtungo ka kay Pio at sabihin mo sa kanya na may nais akong iutos. Makakarating, Supremo. Ano kayo mga susunod na mangyayari? Kaya nga eh, nakaka-curious eh. Sino yun? Look, seryoso naman ni Kuya. Tanong nga. Ano po may ipaglingkod ko, Supremo? Pio, nais kong puntahan mo si Rizal sa dapitan. Hingin mo sa kanya ang nasumapi sa ating kilusan. Alamin mo rin kung kailan sa kanyang palagay ang pinakamainam na araw para ilunsad ang ating paikibaka. At sabay na doon, iligtas natin siya sa kanyang pagkakatapon. Makakaasa ka, Supremo. maupo ka, Pio. Anong may pagdilingkod ko sa'yo? Kasapi ako ng Katipunan, isang lihim na samahan ng mga Pilipino na naglalayong wakasan ang pang-aabuso ng mga Kastila. Dr. Jose Potasio Rizal, nais ka namin makasama sa ating layong. Kasabay nito, nais ka rin namin iligtas sa iyong pagkakakulong. Sabihin mo lamang kung ano yung palagay. Kailan ang tamang oras at panahon upang simulan ang himagsikan. Pio, pinapalagan ko ang inyong tiwala. Ngunit, hindi ako maaaring sumali sa laban na ito. Nangako ako sa ating pamahalaan na hindi ako tatakas. At higit pa doon, hindi pa handa ang ating bayan para dito. Marami pa tayong kakulangan, Pio. Kulang tayo sa kaalaman, mga armas, at suporta mula sa ating mga kababayan. Kung ako'y sasali sa laban na ito, hindi ito magiging pakikibaka para sa kalayaan. Kung hindi, isang tiyak na kamatayan. Ngunit Doktor, kaaway natin ang mga Kastila. Hindi ba mas nakakabuting lumaya ka at labagin ang iyong pangako kaysa manatili rito at hintayin ang kamatayan? Pasensya na, Pio. Mag-ingat kayo. At sana, magtagumpay kayo sa inyong layunin. Maraming salamat po. Nosotras ordenamos al general
muy bien, escuchadme. Ordena a nuestro ejército que ataque su cuartel general. Captura y mata a todos los revolucionarios. Nadie debe quedar con vida, excepto Bonifacio. Lo convertiremos en un ejemplo para cualquiera que se atreva a oponerse al imperio. Sí, general. Maaari ba ako bumisita sa inyo? Oo naman. Anong nangyayari? Bakit may sugatan? Ano nangyayari? Inunti-unti na tayong hinuhuli at pinapatay ng mga Espanyol. Sabi mo sa lahat ng natitira nating pangkat, magsitakas sila pahipahiwalay. Soprano! Handa na po kami lumaban! Sige, makinig kayong lahat. Hindi natin kakayanin ang lakas ng hukbo ng Espanya sa ganitong kalagayan. Hindi tayo lumalaban para pumatay. Tayo lumalaban para sa ating kalayaan, sa kalayaan ng ating anak, sa kalayaan ng ating bansa. Ang lakas ng Katipunero ay hindi sa sandata, kundi sa pagkakaisa. Kaya ihandaan nyo ang inyong mga sarili. Tutungo tayo sa Pugad Lawin. Doon natin sisindihan ang apoy ng ating himagsikan para sa kalayaan! Ay simbolo ng pang-api ng pagkakait sa ating dangal. Ngunit ngayon, tayo magtatapat sa katotohanan. Ang ating dugo, pawis at pangarap ay hindi para sa kanilang kapangyarihan. Ipakita sa buong bayan, sa buong mundo na tayo malaya sa kanilang madilim na pananakop. Kaya, punitin ninyo ang inyong mga sedula. Mabuhay Pilipinas! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Katipunan! Mga anak, tama na yan. Magmerienda muna kayo. Alam mo, Nay, ang dami namin nakitang tao nagpapatayan. Grabe, sobrang nakakatakot na punta kami sa ganung lugar. Parang nasa ibang kaming mundo. Kayo talagang mga bata kayo. Ang dami niyong mga sinasabi. Magmerienda na nga kayo. Kung minsan, nakakagulat kung saan nakakarating ang imahinasyon ng mga bata. Noon, sa gitna ng kaguluhan, natuto ang mga tao na magsama-sama. Kapit bisig, walang iniwanan, na kahit natatakot, nahihirapan, nagkakaisa sila. Dahil kapag nagkakaproblema sila, mas madali silang nagkakaisa. Ngayon, iba na ang panahon, iba na ang mga problema, iba na ang pakiramdam. Pakiramdam ng hindi pagkakaisa ng mga Pilipino. At siguro, yun ang dahilan kung bakit mahalaga pa rin maalala ang nakaraan. Para ipaalala sa atin na kahit gaano karaming pagsubok, kahit gaano kalaki ang gulong kinahaharap, wala tayong laban kapag hindi tayo nagkakaisa. Noon man o ngayon, iisang aral lang ang naiwan. Kapag sama-sama, may pag-asa. Kapag watak-watak, tayo rin